ito na po ang ating ikatlong linggo kung saan tayo ay mga home quarantine. Pero natutuwa ako dahil kahit sa kabila ng mga simpleng bagay, maibalik natin sa Panginoon yung ating mga paborit pagsamba. I hope sa 3 linggo, marami tayong mga realization sa buhay, kung ano nga ba talaga ang rason kung bakit nagkaroon ng ganitong quarantine. Masyado tayong naging busy, nawalan tayo ng oras sa ating Diyos, sa ating pamilya. At sa loob ng 3 taon, alam ko naramdaman nyo na dapat hindi ninanakaw ng mundo ang ating oras para sa ating Panginoon. So sabay-sabay tayong magpuri ngayon. Kayo na nasa inyong mga bahay, sabayan nyo kami sa pagbibigay ng ating mga paborit pagsamba sa Diyos. Gamitin natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating ideklara ang pangalan ng Panginoon sa lugar na ito. Sabayan nyo kami. Ipalakpak nyo ang inyong mga kamay. Sabi sa awit, labis na galak dapat ang maramdaman natin sa Diyos sa mga oras na ito. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Kay papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Kay papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat dalaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Kay papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Kay papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila.
papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo mapagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Tunay nga, Ama, sinabi mo sa iyong mga salita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins.
hear from heaven and heal your land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ngayong araw na ito ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ama, sa umaga pong ito at sa araw na ito, sa bawat tahanan na kabahagi ng gawain ito, dalangin ko po, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos. Nagsusumamo po kami, Ama, sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. At hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito, sa bawat tahanan, ay mahayag ang iyong pong kapangyarihan. Let the power of your Holy Spirit works in every houses, Lord God, in every families, Lord, na makikibahagi sa gawain ito. And right now, Lord God, humihingi kami, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Pagkalinisin niyo pong aming puso, Panginoon, upang sa aming pong pakikinig ng iyong salita, maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mensahe. Sa kabila, Panginoon, ng nangyayaring krisis ng kalusugan sa aming pong mundo, sa aming pong paligid, Lord, sa loob ng aming tahanan, nagpapakumbaba po ang bawat isang pamilya sa iyong harapan ngayong umaga. Gamitin niyo po ang sitwasyong ganito, Panginoon, upang lumago, upang lumalim ang aming ugnayan, ang ugnayan ng bawat pamilya sa iyong presensya, Panginoon Jesus. At Panginoon, sa araw pong ito, ang gagamitin pong tagapagsalita, gamitin niyo po siyang instrumento ng kalakasan. Ang iyong mensahe, Panginoon, kung ito po ay pagtuturo, pagtutuwid sa bawat pamilya, Lord, let your will be done. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat alam po namin sa kabila ng mga pangyayaring ito, ganap kang tumawag sa bawat pamilya na meron po kami. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo pong kapurihan. Ito pong aming panalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ilumin mong bayan ko. Amin sa mo, magbalik ang bayang ito sa iyo. Panginoon,
Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Aming Diyos na dakila, ibinabalik namin ang aming mga samot pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Grace and peace to you, my brothers and sisters, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa panahon po natin ngayon ay talaga pong nakaranas tayo ng mga problema. Nandiyan na yung problema sa pamilya, problema sa trabaho. Ngayon, nadagdag yung problema natin. Hindi tayo makalabas ng bahay, tayo ay naka-quarantine. At ang dami natin pinagdaraanan sa mga oras ito, lalong-lalo yung banta ng sakit ng COVID-19. Alam naman po natin talaga na napakahirap ang ma-isolate. Kagaya po na nangyayari po sa atin, tayo po ay isolated sa kanya-kanyang mga tahanan. Napakahirap. Lalo na wala kang makain, walang mailuto, walang maisaing. Ubus na yung pera mo sa yung bulsa, walang laman ng ATM mo. Napakarami po nating mga struggles sa mga panahon ngayon. At talagang napakaraming battles na sinasabi natin na patuloy nating nararanasan maging sa mga oras na ito. At ngayon yan po yung pag-aaralan po natin. Paano nga ba natin mapagtatagumpayan itong mga problema natin sa buhay? Or how can we overcome battle of this life? Paano natin mapagtatagumpayan itong mga problema natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang pabagat po ng mensahe ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito is about the battle we can overcome. The battle we can overcome. At makikita po natin, matatagpuan po natin to sa Psalms chapter 20 verse 1 to 9. Psalms chapter 20 verse 1 to 9. At kung dala po ninyo ang inyong po mga Biblia, inanyayaan ko po kayo na magbukas po tayo sa Salmo, mga awit. Psalm chapter 20, makibukas po tayo. Verses 1 hanggang 9 po. Buong Psalm chapter 20. Basahin ko po ito sa NIV version. Verse 1. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May He remember all your sacrifices and accept your burnt offerings,
Selah. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. We will shout for joy when you are victorious, and will lift up your banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Verse 6. Now I know that the Lord saves His anointed. He answers him from His holy heaven with the saving power of His right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Last verse. O Lord, save the King. Answer us when we call. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay pasamantaling manalangin. Pinupuri ka namin, patuloy na pinapasalamatan, Panginoong Diyos. Tunay nga na napakadakila mo sa buhay namin. At salamat muli, Panginoon, sa isang pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapag-aral muli sa oras na ito, sa umagang ito na ipong banal na salita. Nawa ang ipong Santong Espiritu ang manguna, mangusap sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa mensahe mo na gamitin sa umagang ito. Nawa ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at nawa ay ito ay maunawaan namin upang patuloy nga namin mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Muli sa iyo namin tinataas, pinagkakatiwala ang gawain ito, at ikaw nawa, Panginoon, ang maitaas namin sa pagtitipong ito, sa gawain ito. Pagamat kami ay malayo sa isa't isa, ako'y naniniwala na walang malayo, walang malapit sa iyo. Kami patuloy pinagbubuklod ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na ipalaganap pa yung banal na salita sa lahat ng lugar. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri, pasalamat, patuloy mo ang pagpalain ng bawat isa sa umagang ito. Ito aking panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. The battle we can overcome. The question is, how can we overcome the battle of life? Lalo po sa binasa po natin dito po sa mga awit sa Psalm chapter 20, paano po natin mapagtatagumpayan itong hamon na kinakaharap po natin maging sa mga oras po na ito? And what can we learn with this passage? Makita po natin, the Psalm chapter 20 has 3 strophes or 3 parts. Ito po ay sinulat po ni Haring David, written by King David for his chief musician. And this is a royal psalm because they feature the king. At makita din po natin dito ng ang psalm, the book of Psalm, the whole book of Psalm is divided in 5 books. And this is the imitation of the Pentateuch. And Psalm chapter 20 is included in the first book. No, yan po yung konting background po niyan. And the title is for the director of music, a Psalm of David. Ngayon po yung panahon po na to ay ang Israel po ay nakahanda na po sa isang matinding labanan. Nakahanda na po si Haring David maging ang kanyang mga kawal sa isang napipintong gera o labanan laban sa ibang bansa. And the day of trouble has come. How can we overcome this battle? How? Paano? Paano natin mapagtatagumpayan itong mga problema natin sa buhay? Una po, first, there is a praying people. There is a praying people. According to verse hanggang 5. Ito po makita po natin dito. It is in the voice of a multitude that prays on behalf of the King of Israel as he is ready to go unto battle. Yung buong kawal po ng ni Haring David ay nakaredy na at sila po ay mga nananalangin para dito po sa hari ng Israel habang sila po ay papunta pa lamang po sa labanan. At makita po natin na sa verse 1 to 5, we can see the pronouns used, the first person plural, yung we. We, in verse 1 to 5.
At makita po natin dito, there is a praying people. And this is a prayer of protection. Sa verse 1 hanggang verse 2. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from this sanctuary and grant you support from Zion. This is a prayer of protection. They pray to God for their king. The people pray their earnest desire. Ano yung kaya pinapanalangin? To guard them, to guard their king in the battlefield. And may the Lord answer and help you. May the Lord defend you and strengthen you. May the name of the God of Jacob protect you. Tingnan po ninyo, may the name of the God of Jacob protect you. Ano ba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? Siya po si Yahweh. May the name of the God of Jacob protect you. Lahat po tayo ay may mga kinakaharap po ng mga problema. Lahat po tayo ay hindi po exempted dyan. Mapakristyano man o hindi po tayo exempted sa lahat ng mga problema natin sa buhay. And everyone has their times in their life when they want protection. Lahat po tayo ay dumating sa mga punto na kinakailangan natin na merong nagpo-protect sa atin. Merong nag-iingat sa atin. At yan yung panalangin ng hukbo ni Haring David sa kailang hari, kay Haring David mismo. This is a prayer of protection. Pangalawa, there is a praying people. Second, this is a prayer of acceptance. David offers offerings before going to war. Nag-offer po ng alay si Haring David bago po siya pumunta sa isang labanan. And not all sacrifices are accepted before if they were not offered with faith in accordance with the Word of God. Hindi po lahat ng mga ino-offer natin, hindi po lahat ng mga sacrifices po natin ay katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang nagbibigay na kailang mga offerings, yung nagbibigay lamang na kailang mga sacrifices sa ating Panginoong Diyos na merong pananampalataya at ito ay naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. And David expected God to intervene because David had been loyal to God. Si Haring David po siya yung hari na malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kanyang, sinasabi natin pagiging tapat sa ating Panginoong Diyos. Bagamat siya ay nagkakasala, siya po ay patuloy na humihingi, dumudulog sa ating Panginoong Diyos na siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. And what we do day by day in times of peace prepares us for times of war. And when our devotional life is a habit, we are well served for the battle. Yung mga ginagawa po natin dito sa ating pang-araw-araw na gawain, yan, magbasa man tayo ng salita ng Diyos, mag-aral man tayo, mag-meditate man tayo, mag-devotion man tayo, mag-quiet time man tayo, yan ay isang paghahanda po natin sa ating pang-araw-araw na battle. Yan isang paghahanda po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya dumating man ang guerra, dumating man ang labanan, tayo po ay handa sa laban. A prayer of acceptance. Ang buhay po ba natin o ang pamumuhay ba natin ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Naway patuloy na tanggapin ng ating Panginoong Diyos ang buhay na ating ipinamumuhay araw-araw.
At pangatlo po, there's a praying people, a prayer of purpose. Ito sa verse 4 to 5. Basahin ko po. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. We will shout for joy when we are victorious, and will lift up your banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. How can you overcome battle of life? There's a prayer of purpose. When God gives to help us, it is not for our own selfish ambition. God gives to fulfill His purposes in us. God does not just give to us to make us happy. He gives so that He can fulfill what He wants to do in our life. God wants to be our source in life. That is why God wants us to come to Him in prayer. That is His purpose. Yung layunin ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi tayo binibigyan upang ito ay gamitin lang natin sa ating mga pansariling kapakanan. Kundi ito ay gamitin natin para sa ikararangal ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. We will shout for joy when you are victorious, and will lift up your banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. The request being directed to the Lord and the name of the God of Jacob. And those two descriptors point to the same exact being, the only living and true God. But it is the purpose of the Lord that will stand. Sabi po sa Proverbs. And when God accomplishes His purpose in us, Here, tingnan po sa verse 5, the raising of the banner signifies God's victory over the enemy. When our desires are in accord with the plan and will of God, we can pray this same prayer with confidence. Pray with God's purpose. Ang panalangin po natin ay hindi lamang para sa atin. Ang panalangin natin should be yung layunin ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin. Yan po daw ang dapat na laman ng ating panalangin. Pray with God's purpose. At pwede natin itong gamitin, hindi lamang sa atin. Pwede natin itong gamitin, kagaya ginagawa nila, ginagawa ng hukbo o yung army ni Haring David. Sila ay nananalangin para sa kailang hari, para sila ay parang kailang hari ay pagtagumpayin doon sa laban nila, laban sa ibang bansa. Isa po ba tayo sa mga taong ito na nalangin para sa ating mga kapatiran? Isa po ba tayo sa mga taong ito? O kagayat po tayo nila na nanalangin para sa bayan natin, nanalangin para sa iglesia natin, nanalangin para sa pamilya natin, nanalangin sa mga kapwa natin, sa kapitbahay natin, sa katrabaho natin. Nawa patuloy po nating idulog sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga problema natin. Nawa patuloy po nating ipanalangin ang dapat nating ipanalangin because we are children of God. We live to pray. Yan po yung buhay na po natin. Ang manalangin. Makipag-usap sa ating Diyos Ama. Makipag-communicate. Yan po yung buhay po ng isang tunay na Kristiyano. Na manalangin, ipanalangin, lalong-lalo na ang ating iglesia. Second, how can we overcome the battle of life? Second, sabi po sa verse 6 to 8,
trusting in the name of the Lord our God. Basahin ko po. Now I know, verse 6, now I know that the Lord saves His anointed. He answers him from His holy heaven with the saving power of His right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. We can see in verse 6, now I know. Now I know. Si David. Makita po natin, this is a first person singular. At sa verse 7 and 8, makita mo natin, but we. First person plural. Sabihin, sa verse 6, si Haring David na po mismo ang nagsasalita dito, ang nagsasabi po dito, now I know that the Lord save His anointed. At sa verse 7 and 8, the rest of His army, the rest of the congregation, sila na po yung mga nagsasalita po dito. O nananalangin. Trusting in the name of the Lord our God. Una po, God will save His people, sabi sa verse 6. That God would answer the prayers of His people. That God would save or rescue the king, His anointed. David refers to himself as king. Anointed. That God would save or rescue the king or His anointed. Anointed. Huwag po tayo masyado ma-confuse when it comes sa term po na anointed. Lahat po ng hari ng Israel, they are anointed with the literal oil. That's why anointed. At sa atin po bilang po mga Kristiyano, bilang mga tumanggap na sa ating Panginoong Diyos, tayo rin po ay mga anointed na. From that time na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay na-born again, from that moment, we are anointed. Kaya hindi lamang po yan sa mga hari ginagamit. Maging sa atin din po, tayo po yung mga anointed na. Kaya hindi na po natin kailangang hingin yan sa ating Panginoon Diyos. Because we are anointed na. We are anointed. And the verb saves is as meaning of victorious. That God is not silent in His anointed. Hindi po tahimik o hindi po nanahimik ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang lingkod, sa Kanyang mga tao. And there is the ultimate and perfect anointed one. That's Jesus Christ, the perfect King, the Christ, the Messiah, the Savior of the world. God will save His anointed. He will rescue you. He will rescue me. All of us here. He will rescue who belong to His kingdom. Ididiktas po tayo ng ating Panginoong Diyos. God will save His people. Sabi po dyan, sa verse 6. Trust in the name of the Lord our God. Second, expressing the fullest confidence in God. That was verse 7 and 8. Some trust in chariots and some in horses, but we, first person plural, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. They are expressing the fullest confidence in God, that their entire trust was in God, not in chariots, not in horses. This is strong confidence in God. And God's people trust in His name, trusting in the name of the Lord our God. The name of the Lord is a strong tower. Kagaya po isa sa mga kanta po yan. Some kings might trust in their army, in their chariots, their horses, their weapons.
Some country, like powerful country, they trust in their guns, their tanks, their aircrafts, their strength, and their vast armies. But the name is mightier, the name of the Lord our God. Our trust in the name of the Lord. The name of the Lord is more powerful than any powerful weapons discovered by man. Kanino ka nagtitiwala, kapatid? Nagtitiwala ka ba sa kakayahan mo? Titiwala ka ba sa talino mo? Sa talento mo? Sa pera mo? Sa ari-arian mo? Kanino? Saan ka nagtitiwala? Nawa ang ating pagtitiwala ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Expressing our fullest confidence in God alone. Trusting in the name of the Lord our God. Third, the name speaks of the nature and character of God. The name speaks of the nature and character of God. By the name of God is generally understood the various properties and attributes of God, including His love, goodness, eternality, wrath, sovereignty, omniscience, omnipresence, omnipotence. That's the attributes of God. That's the name of God. Nagtitiwala ka ba, kapatid, sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos? Sa katangian ng ating Panginoong Diyos? That He is powerful. That He is in total control of everything. Lahat ay kontrolado ng Diyos. Lahat ay alam ng Diyos. At siya ay nasa sa lahat ng dako. That's the attributes of God. The name speaks of the nature and character of God. Trusting in the name of the Lord our God. Nagtitiwala ka ba dyan, kapatid? How can we overcome the battle of life? Pangatlo po, there must be a sovereign Lord. There must be a sovereign Lord. Verse 9, O Lord, save the King. Answer us when we call. Una po, this is an earnest prayer. Earnest prayer. Kanino po? Dito po sa ating Panginoong Diyos. Ito po talaga masidhing nananalangin. It was the cause and conclusion of the peace of this Psalm chapter 20. At pangalawa po, that God would grant success. That God would grant success. The sovereign Lord who answers them. Ang ating Panginoong Diyos mismo ang sasagot, tutugon ng panalangin ng mga taong ito. And lastly, the sovereign Lord who saves. O Lord, save the King. Answer us when we call. Sino ba itong sovereign Lord na tinutukoy dito? Titignan po natin, Jesus saves. Jesus saves us. Jesus is the author of salvation. Walang ibang pangalan sa silong ng langit kung saan tayo ay maliligtas, kundi sa pamamagitan ng pangalang Jesus lamang. The sovereign Lord who saves. Kaya na po ba tayo tumatawag para tayo maligtas? Kaya na po ba tayo nananalangin para tayo proteksyonan? Kaya na po ba tayo lumalapit sa tuwing tayo po ay nangangailangan? Kaya na po ba tayo lumalapit kagaya po ngayon? We are victorious. Tayo po ay mga mananagumpay.
Napagtagumpayan po ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesucristo, ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo po yung mga mananagumpay na. Because of the sovereign Lord. Because of the grace of God. Because of His mercy. There must be a sovereign Lord who saves. The sovereign Lord who saves. Sino ba tinatawag mo ngayon, kapatid? Walang laman yung bigasan mo. Wala nang laman yung ref mo. Kasi ba tinatawag mo para iligtas ka? Yung rasyon ba ng barangay? Yung rasyon ba ni Mayor? The sovereign Lord who saves. It is God. It is God alone who saves us. Who will save us from this pandemic? Panghawakan po natin yan. O Lord, save the King. Answer us when we call. Yan ay panalangin noon sa time ni David, at pwede din po natin gamitin panalangin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, because this is the Word of God. Ito ay salita ng ating Panginoong Diyos. Ito ay pangako ng ating Panginoong Diyos. How can we overcome the battle of life? First, there must be praying people. Nanalangin ka ba, kapatid? Second, we have to put our trust in the Lord our God. Kaya ka ba nagtitiwala? Kay Mayor? Sa barangay? Third, there is a sovereign Lord. Sino ba ang mas makapangyarihan? Ang pandemic o ang Diyos na pinaniniwalaan natin? Do we pray? Are we part of the army of God who prays for His people? Where do we put our trust? Are we trusting God for all of these things that happen to us? Kaya po tayo nagtitiwala. Kaya tayo nananalangin. Pinapanalangin mo ba na masunod, mangyari nawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, the battle we can overcome, it can only happen if we ask God for help. We cannot trust in ourselves or strength. We can only trust in the Lord our God to answer us in these trial times. That He is sovereign over all creations, over everything, including calamities, natural disasters, life and death, and pandemic. We can overcome every battles of life because we have God who is sovereign over everything. Let us pray. Sovereign Lord, the Creator of heaven and earth, thank you for your word. Thank you for your protection. Thank you for your guidance. And help us, Lord, to live in peace in these trial times. Spare us, Lord, in this pandemic time. Keep us safe, Lord, as well as your people. Bless your people, O sovereign Lord. May we overcome these present situations with your grace and mercy. Sa inyo namin, Panginoon, ipinaubaya, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ang buhay namin, ang aming kalakasan, ang aming sarili, ang aming pamilya.
and the rest of your congregation, Lord. Protect us, Lord, from this harm. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for this day. And now unto him is able to keep you from falling, and to present you faultless before his presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.